Welcome back to my channel. I'm Will TV. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na gamot. Ganon din po sa pagtitips tutorial, vlogs nga, tinuturo ko po. Kung mahilig po kayo dito sa ginagawa po ko, pwede po bang paki-subscribe, paki-likes, may simbolo pong ganyan. I-share na rin po ninyo sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong vlogs and tips tutorial ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Bago ko po umpisahan, maraming salamat nga po sa all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po mag-grow at marami po natin matulungan na mahirap nating kababayan. At sa paligid ng bahay nila, marami nilang nakukuha na halamang gamot sa tulong ng channel na ito. Ay marami ninyong nakikilala na halaman na gamot na natural at yung mga sakit niyo na matagal na ay napapagaling sa tulong ng channel na ito. Tapos yung iba't ibang uri ng gawain ninyo, iba't ibang gawi ay naiwasan ninyo dahil dito sa channel ko ay may natutunan kayo. Ang ititips tutorial ko po ngayon, di ba po ngayon ay summer, sobrang init ng panahon. Ito po yung step by step ang gagawin ninyo kapag ganitong summer. Uso yung sakit na heat stroke. Dapat naiwasan ang heat stroke. Kasama na yung sakit sa puso kapag kayo inatake dyan. Kasama na yun sa hika. Bawal din ang sobrang init at iba pang sakit na nakakonekta sa init ng araw na dapat natin maiwasan. Ganun din yung sunburn, lalo na yung mga mahilig sa beach. Iwas po kayo sa sobrang direct ng araw. Kasi sa araw na ito, sa buwan na ito, ang temperature natin naglalaro sa 41 and 42 Celsius sa buong Metro Manila and sa ibabang probinsya. Kaya po iwas tayo sa pagbibilad sa araw. Ito po yung tips ko sa inyo. Direct ng sikat ng araw, mula alas 10, mainit na yung sikat ng araw na yan. Pag nag-alauna, alas 2, alas 3, 4, napakainit po ng sikat ng araw. Yan po yung dapat ninyong iwasan kapag kayo ay halimbawa ay nagka-construction, nag-drives o nangingisda po kayo, magsasaka at iba pang mga trabaho na nakabilad sa araw. Iwasan po ninyo mga ganyang oras, lalo na yung alauna, alas 2, alas 3, 4. Sobrang init po talaga yan, baka may stroke kayo. Tips number 1, ito po yung panglaban sa sobrang init ng araw. Uminom kayo ng maraming tubig araw-araw. 8 hanggang 10 at higit pa. Ang init ng katawan ninyo ay magre-reduce po yan. Epektibo 100% kapag palagi kayong kargado ang katawan ninyo ng maraming tubig. Maiwasan ang sakit na heat stroke. Lalo na yung kung may sakit kang stroke, may sakit ka sa puso, palagi kayong uminom ng tubig araw-araw, lalo na sobrang init. Ganon din po kasama din yung sakit na hika. Uminom din po kayo araw-araw ng wasto na inom ng tubig. Ganon din po sa mga magsasaka, mangingisda, yung mga nagka-construction, drivers at iba pang related sa mga work nila nakabilad sa araw, para iwas kayo nga sa heat stroke. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, pwedeng panlaban sa sobrang init ng araw, maligo po kayo ng 3 times a day buong maghapon. So, kahit sobrang init ng araw, kahit mag 41 yan, 42, yung init ng katawan mo, kung yun ay sobrang init, magre-reduce po yan kapag naliligo kayo ng 3 times a day kapag sobrang init ng araw. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, mga pagkain na pwedeng mag-reduce ng init ng katawan. Halo-halo, kumain kayo ng halo-halo, mag-reduce yung sobrang init nyo ng katawan. Kasi ang halo-halo, meron niyang yelo. Kapag maraming mo nakain na halo-halo, lalo kung hindi bawal sa iyo yung halo-halo, mag-reduce po yung sobrang init ng katawan ninyo. Kasama na dyan yung ice cream, pagkain ng ice cream, ice candy, soft drinks kung hindi bawal sa inyo soft drinks,
magre-reduce yung katawan nyo, lalo na kung sobrang lamig nung soft drinks, di ba? Yummy, masarap yan pag yung sobrang lamig ta summer. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, maiiwasan ang sobrang init or sunburn kung kayo ay nasa beach. Kung kayo nasa beach buong maghapon, pagdating ng alas 12 or alas 10, mainit na po yan. Simula alas 10 hanggang alas 5, sobrang init na po yan kung kayo nasa beach. Pwede magdala kayo ng mga lotion, mga yung mayroon namang pamproteksyon tayo sa init. Pero number 1, sumilong kayo pag sobrang direct na talaga ng init ng araw. Kasi yung iba nagaligo or nagsiswimming sa dagat, nagsiswimming labas ang ulo pero hindi basa yung buhok, diba? Katawan lang yung palaging nakababad sa tubig yan. Kasi kung ikaw ay nakabilad sa dagat, nakababad lang, baka pwede ka pang magkasakit. Halimbawa, sobrang init ng ulo mo tapos bigla kang lulubog doon sa tubig dagat, pwede ka pang mapasma or magkasakit kapag ganun. Dapat kung naliligo ka ng summer, oras-oras or kada minuto basa yung ulo mo sa katawan para iwas ka rin sa sakit pag summer. Umiwas din nga sa sobrang direct ng araw. Meron na mga tent dyan sa mga beach. Then iwasan yung mga oras na nasabi ko para iwas kayo sa sakit, iwas kayo sa sunburn. Pwede ring mga ngaliskis yung mga balat ninyan, malabi nyo kapag sobrang sikat ng araw o matuyo yung skin ninyo o dry na dry. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, maiwasan mong hindi ma-stroke, hindi ka atakihin lalo sa hika, hindi ka makuhaan sa sakit mo sa puso. Ang gawin mo kapag ikaw nagtatrabaho, halimbawa ito example, delivery ka, may oras naman na pwede mong i-deliver yung deliver mo ng maaga, i-deliver mo na. Kasi kapag nag-deliver ka ng ganung hapon, yung mula alas 12 hanggang alas 5, tapos yung tracking sobrang init, naranasan ko yung dati, tapos magdi-deliver ka, sobrang init siyempre niya, tracking, wala yung aircon, delikado po yan sa heat stroke. Tapos yung kan mo sobrang liit, yung bintana mo hindi pa siya nakabukas. Kung kayo nagta-tracking o nagda-drive, hindi aircon yung sasakyan nyo, medyo buksan ninyo, kung hindi naman bawal buksan yung bintana ninyo. Kasi sa loob ng sasakyan na sobrang init niya pag summer, di ba? Direct na direct halimbawa sa araw, napakainit po talaga. Lalo na iwasan po ninyo anak ninyo kung may kasama kayo sa ganyang sasakyan, yung talagang init. Doon lang po sa mga probinsya natin, sa may iba po kasing bahay na walang kisame, ang init po ng yero nila. Iwasan po ninyo na magtambay muna sa bahay ninyo pag sobrang init. Tapos ganitong summer, siyempre wala kang kisame, ang tagaktak yung pawis nyo, lumabas muna kayo ng bahay ninyo. Di ba sa paligid ng bahay naman sa probinsya may mga puno, pwede kayong magtambay doon. Lalo na naman kung hindi na ulan, pwede po kayong magtambay. Dahil kahit may electric pang ka doon sa probinsya, wala kang kisame, sobrang init ng yero. Yun yung, tapos paggabi naman sobrang lamig ng yero. Talagang maganda yung may kisame, no? Pero kung hindi talaga makabili muna ng kisame, ay yun po yung suggest ko sa inyo. Pag sobrang init ng araw, hindi po kasi kaya electric pang pag sobrang init. Pwede po kayo maglagay ng bangko doon sa tabi ng bahay niyo, magtambay-tambay, di ba? Masarap ang hangin sa probinsya, press na press. Yan po yung suggest ko sa inyo. Sa mga tracking naman po, ganun, yung maaga kayong mag-deliver para hindi ninyo ma-encounter yung sobrang init ng panahon. Magdala kayo palagi ng maraming tubig. Siyempre pag tracking o delivery, mahirap yan kasi tagaktak na yung pawis mo, ang init pa, gutom ka pa. Yan, iwas sa heat stroke. Ganun din po sa mga construction natin, lalo na din yan, bilad na bilad. Lalo na yung bagong umpisa na building, wala yan na walang bubong. Lalo na sa mga libor, yung naghahalo ng simento or nag-asintada, nagpipinising, wala pa yung anong tawag dito, bubong. Siyempre direct na direct ka sa araw, magpandong ka. Kung mayroon ka namang payong na maliit, magpandong ka
or mag-sombrero ka, or ang gawin mo, mag tawag dito, kung may extra ka na t-shirt, ipot-pot mo sa ulo mo para hindi nakadirect yung ulo mo sa sobrang sikat ng araw. Yung iba excuse, yung iba naman nagsusuot ng damit na mahaba para hindi umitim yung braso. Yan, kanya-kanyang techniques para hindi umitim yung lig. Yung ginagawa nagka-construction, nagapot-pot sa lig ng towel o tuwalya o panyo. Yan, yan po yung mga panlaban sa sikat ng araw o direct heat energy. Napaka delikado sa atin, lalo na pag panahon ng summer, lalo na po sa mga anak natin. Iwasan po yung palabasin ng ganyang oras, alas 10, lalo kung wala naman silang ginagawa sa labas. Nako, delikado. Palagi ninyong paliguan yung, lalo na kung may mga anak kayo, lalo na kung hindi bawal naman maligo araw-araw na 3 times a day, paliguan po ninyo para yung bata, baka may stroke din yan. Kahit bata may heat stroke. Mayroon nga na bata na meron ng high blood. Bata, mayroong 10 years old high blood. Hindi nga ako kapaniwala nung nakita ko sa balita na bata high blood gawa sa mga kinakain natin, di ba? Yan po yung mga dapat nating iwasan at dapat nating gawin, dapat nating kainin para mag-reduce yung direct na sikat ng araw, yung mga nasabi ko po. At hanggang dito na lang po ang pag-tutorial ko tungkol sa iba't ibang uri, iba't ibang pagkain, iba't ibang gawa, iba't ibang proteksyon paranggalang sa sikat ng araw para iwas po tayo sa stroke, sa sakit sa puso o sa asthma. Kung may asthma tayo, sakit sa puso na may dati na tayong sakit sa puso na lumalala dahil sa sobrang sikat ng araw, hika lumala sa sobrang sikat ng araw, at iba pa skin diseases, panunuyo ng balat, at iba pa na mayroong konekta sa araw na bawal sa atin yung direct ng sikat ng araw. Iwasan na lang po ninyo, sundan po lang ninyo yung vlogs ko and tutorial sa una hanggang sa huli, tapusin po ninyo. Sana po ay nakatulong ako sa inyo sa mga problems po ninyo sa kung paano maiwasan yung direct ng sikat ng araw at mga diskarte na kung paano ang gagawin. Maraming salamat po sa mga subscriber ko and viewers dito sa patuloy na sumasbaybay. Welcome po kayo. I'm Will TV. Bye bye.